Hello mga kaibigan! Welcome back dito sa channel ng Like Maria Story. Muli, ako po ang inyong narrator na si Miss Maria. Ang episode natin ngayon ay punong-puno ng tinatawag nating instant karma at ang inaasam nating lahat na sweet success. Akala niyo po ba tapos ng trahedya ni Cassandra? Diyan kayo nagkakamali. Dahil dito sa ating Part 28, makikita natin kung paano ang gulong ng buhay ay mabilis na uminog para sa kanila. Pero bago ang lahat ay balikan na muna natin sandali ang Part 27. Ang nakaraan. Dito ay nasaksihan natin ang tuluyang pagbagsak ni Garrett matapos siyang itinakwil ni Chairman at talikuran na rin ng kanyang mga magulang. Ang dating mayamang tagapagmana, ayun at nanlalamig na sa kulungan. At eto namang si Cassandra ay mas piniling lumayo patungo sa New York at dito ay muli siyang babangon para tuparin ang kanyang naudlot na mga pangarap. At dito din ay ipinakita sa atin na ang misteryosong halik pala na yon ay nanggaling kay Uncle Delton. At ngayon mga kaibigan, heto na ulit ang pinakaabangan nating lahat. Ang dating inapi na ngayon ay reyna na ng runaway. Pero hanggang kailan kaya mapapanindigan ni Cassandra ang pag-iwas kay Delton kung ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para paglapitin silang muli? Handa na ba kayong makitang pagrampa ni Cassandra sa New York habang si Garrett ay nagdurusa sa kulungan? I-comment nyo naman ang deserve sa comment section kung excited na kayo. Pwede niyong i-play ang ating video at pakinggan habang may mga ginagawa o nagpapahinga o nagpapaantok. Tara at ituloy na natin ang ating kwentuhan. Nang matapos ang runway show ay tuwang-tuwa silang lahat dahil naging successful ito. Napapangiti na lang din si Cassandra dahil natapos niyang event kahit na kinakabahan siya. Dahil naging model pa siya nang wala sa oras. Nang makaalis sila sa venue, ay dumiretso sila sa resto bar para makapag-celebrate. Cheers! Natutuwang wika ni Jeric. Tinaas naman nilang lahat ang mga baso nila na may laman ng alak. Saka yun ay pinag-untog-untog. Cheers! Congratulations to us! Tuwang-tuwang wika rin ng isang designer. You are amazing, Cassandra. You can be a designer and a model at the same time. It's a good thing we have someone as beautiful as you with us. Where would we even find a model if Cassandra weren't here? Sambit ng isang designer. Nahihiya naman nang ngumiti si Cassandra. It's a good thing we have Cassandra or you'd be the one walking the runway. Nagtawanan naman silang lahat. Tahimik lang naman si Cassandra. Pero pangiti-ngiti siya habang nakikinig sa pinag-uusapan ng mga kasama niya. Masaya silang kumakain habang umiinom ng alak. Nang makaramdam silang lahat ng init ng katawan ay napagdesisyonan na nila na umuwi na. Cassandra, ihahatid na kita. Saad ni Jeric nang makalabas na sila. Ngumiti at tumango naman si Cassandra. Hintayin mo ko dito. At kukunin ko lang ang sasakyan ko. Ani ni Jeric, saka ito umalis. Naghintay naman si Cassandra sa harap ng resto bar. Napatingala siya at pinagmasdan ang madilim na kalangitan. Anak, are you happy for Mama? I lost you but I'm slowly getting closer to my dreams. Mahirap man tanggapin, pero siguro nga, kinuha ka sa akin dahil hindi mo deserve ang magkaroon ng magulong pamilya. Ang kapatid mo ay pinsan mo rin. You don't deserve to have a jerk father. Mahina niyang usal sa sarili. Nang dumating ng sasakyan ni Jeric, ay sumakay na siya sa passenger seat. You're really an amazing woman, Cassandra. Hindi ka nabibigong sorpresahin ako palagi. Ani ni Jeric, natawa lang naman si Cassandra.
Ikaw lang naman ang nagtulak sa akin na gawin yon, tapos sasabihin mong palagi kang naso-surprise sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gagawin yun kung hindi mo ko pinuwersa eh. Natatawa naman si Jeric. First time mo ba talaga? Noong nag-apply ka sa kumpanya namin, wala kang halos experience. Pero sa galing mong sumagot at galing mong mag-design, parang hindi mo first time ah. Kanina nang maglakad ka sa runway, parang hindi mo first time mag-model. First time mo ba yun o may experience ka na? First time ko yun. Bakit ayaw mong maniwala? Mukha lang hindi, pero sa likod ng mga ngiti kong yon, nanginginig ng mga tuhod ko at para bang anumang oras ay magiging jelly at babagsak na ako. Nagtawanan lang naman silang dalawa at kwentuhan habang nasa biyahe. Nang makarating na sila sa condo ni Cassandra, ay bumaba na si Cassandra sa kanilapitan, si Jeric sa kabilang bintana. Thank you sa paghatid ha. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Tumango naman si Jeric sa kanya. Congratulations to us, Cassandra. Ngumiti naman si Cassandra saka ito kumaway na lang nang umalis na si Jeric. Pumasok na si Cassandra sa loob ng building at nagtungo na sa condo room niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang makaupo na siya sa kama niya. Inalis niya ang heels niya saka hinilot ang mga paa. Ngalay na ngalay ang mga paa niya dahil inabot lang naman ng 2 oras ang runway show. Matapos niyang mag-shower ay natulog na rin siya dahil sa pagod na nararamdaman niya. Kinabukasan, pumasok na siya sa office niya. Sinalubong siya ng bati at puwi ng mga ito dahil nakita nila ang mga picture ni Cassandra. Nagpasalamat lang siya sa mga ito, saka siya dumiretso sa opisina niya. Naupo na siya sa upuan niya at tinignan kaagad ang mga design niya na hindi pa natatapos. Ngayong tapos na ang runway show ay makakapagpahinga na muna siya. Marami pa naman silang collection na pwedeng tingnan ng mga client nila na magpapagawa sa kanila. Napatingin si Cassandra sa coat na nakasabit pa rin. Hindi pa niya naitatanong kung kay Jeric ba yun? Wala naman siyang ibang alam na maglalagay ng coat sa kanya kundi si Jeric dahil madalas din itong mag-overtime sa kumpanya. Kinuha niya na ito saka siya nagtungo sa opisina ni Jeric. Pagpasok niya ay wala si Jeric sa opisina kaya naghintay na lang siya. Nakasampay sa braso niya ang coat. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ng pintuan. Tinignan niya naman ito. Akala niya si Jeric ang pumasok pero isang babae ang pumasok. Napataas ang kilay nito sa kanya pero nanatiling blankong mukha ni Cassandra. What are you doing here? Matari ng tanong nito kay Cassandra. I am just waiting for Jeric. Tipid na sagot ni Cassandra. Natatarayan siya sa babae lalo na sa tono nito pero wala siyang gana para sabayan ito ngayon. You must be Cassandra. Ani nito. Napatingin ulit si Cassandra sa kanya pero hindi siya nagsalita. Ikaw ang palaging kasama ni Jeric hanggang gabi, right? Interesting. Bahagyang napataas ang kilay ni Cassandra. Pilipino rin palang babae. Hindi niya kilalang babae pero mukhang kilala siya nito. Am I right? Tanong nito. Kabit ka ba ni Jeric? Dagdag pa nito. Excuse me? Napataas ang kilay ni Cassandra. If you have a problem, sabihin mo sa akin ng diretso. Ano ba problema mo? Inis na ring tanong ni Cassandra. Don't play innocent. Alam ko kung paano kayo mag-usap. Too close for comfort. Hilaw na natawa si Cassandra saka siya humugot ng malalim na buntong hininga para pakalmahin ang sarili niya. Pagkakamalan na naman siyang kabit? Hindi ba siya lulubayan ng mga problemang yun? Close? We talk about work. That's it. Hindi ko kasalanan kung insecure ka. Wow ha, ang tapang mo. Alam mo bang girlfriend ako? Yes, and I respect that. Pero respeto rin sana sa akin, miss. I'm an employee here, not a threat.
Sagot ni Cassandra. Ayaw namang maniwala ng babae sa kanya. Marami na siyang naririnig tungkol kay Cassandra at kay Jeric. Palagi itong magkasama at pareho rin na nag-o-overtime sa opisina. Talaga ba? Kasi parang ikaw ang laging nandyan kapag kailangan niya. Isang tawag niya lang sa'yo, pinupuntahan mo siya kaagad. Napapairap na lang si Cassandra. Hindi ba siya titigilan ng girlfriend ni Jeric? Alam ni Cassandra na may girlfriend si Jeric, pero ngayon niya lang ito na-meet. Because it's my job. I work hard for this position. Hindi ako umaakyat gamit ang kung anumang issue na iniisip mo. Gumising babae sa kanya, sa kanilapitan si Cassandra. Napataas lang ang kilay ni Cassandra pero hindi siya umatras. Talaga ba? You are new designer like you. At sa ganda mong yan, hindi mo ginamit? Tila nanghusga nitong sambit. Si Cassandra naman ang umisi. Banta yatang tingin nito sa kanya. Don't protect your doubts on me. Kung may issue kayo sa inyo yon, don't drag me into your relationship drama. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng babae sa inis. Ang kapal naman ng mukha mo at ang kapal ng loob mo na akusahan ako without proof. Let's be clear here. May boundaries ako at hindi ko sisirain yon para kanino man. At wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Kabit? I'm not a mistress. Sagot ni Cassandra. Napapangiti naman ang babae pero naiinis na ito. Mag-iingat ka dahil hindi mo alam ang kinakalaban mo. Tandaan mo, nagsisimula ka pa lang pero baka hindi mo namamalayan, bumabagsak ka na. Ngumiti naman si Cassandra. I always do, especially with people who confuse professionalism with jealousy. Kalmado lang wika ni Cassandra pero tila ba naiinis na sa kanya ang babae at hinila ng buhok ni Cassandra. Shit! Let me go, you bitch! Sigaw ni Cassandra. Malandi ka! Kahit nawala ko dito, alam ko kung anong nangyayari sa boyfriend ko. Ikaw ang palagi niyang kasama hanggang sa gabi. Sinasadya mo ba na mag-overtime din kapag nag-overtime si Jeric? Alam kong inihatid ka rin niya kagabi sa kondo mo. Sinusubukan mo bang makaakyat ka agad sa itaas sa pagsasadyos sa nakakataas? Gigil na saad ng babae. Sa inis ni Cassandra ay siniko niya ito sa sikmura, dahilan para mabitawan siya ng babae. Nang makalayo si Cassandra sa babae, ay tinignan niya ito. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na walang namamagitan sa aming dalawa ni Jeric? Kung may namamagitan man sa aming dalawa, trabaho lang yon. Huwag mo rin akong akusahan kung wala ka namang proof. Kunot noong saad ni Cassandra. Pinilit niya na maging kalmado pa rin. Napatingin ng babae sa coat na hawak ni Cassandra. Kay Jeric ba yan? Yan bang sinasabi mong wala kayong relasyon? Nagpunta ka dito para lang ibalik sa kanyang coat niya. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Muli sanang sasabunutan ng babae si Cassandra. Nang itulak na siya ni Cassandra. Bumagsak ang babae sa sofa. Sakto naman ang pagdating ni Jeric. Gulat na napatingin si Jeric sa dalawa. Lalo na sa naabutan niya. Gulo-gulo ang buhok ni Cassandra. Habang nasa sofa naman, ang girlfriend niya. Anong ginagawa niyong dalawa? Tanong ni Jeric. Natawa naman si Cassandra na bigla na lang umiyak ang babae. Alam naman ni Cassandra na hindi ito nasaktan dahil sa sofa pa rin ito bumagsak. She's hurting me, babe! Itinulak niya ako! Sigaw ng babae. Alam naman ni Jeric na hindi gagawin yun ni Cassandra na walang dahilan. Ano bang ginagawa mo dito, Angelica? Tanong ni Jeric saka siya naupo sa tabi ni Angelica. Gusto lang naman kitang bisitahin, pero naabutan ko ang babaeng ito dito at daladalang coat na yan. Sa'yo yan, hindi ba? Ano bang relasyon yung dalawa? Sa sinabi pa lang ni Angelica, alam na ni Jeric kung sino ang may kasalanan sa kanilang dalawa. Wala kaming relasyon, kaya pwede ba itigil mo ng mga pinag-iisip mo sa akin na may ginagawa ko palagi behind your back. Wala akong ginagawa, Angelica. I am just doing my job at ganun din si Cassandra.
Kung nalalaman mo mang pareho kaming nag-o-overtime dahil tinatapos namin ang mga trabaho namin. Pero kahit na mag-o-overtime kaming pareho, hindi naman kami nagkikita. Stop thinking, Angelica. I am not cheating on you at huwag mong idadami si Cassandra sa kahibangan at pagdududa mo. May inis na rin sa tono ni Jeric. Wala naman talaga siyang ginagawa. Pero sa tuwing busy siya, palaging iniisip ni Angelica na baka may iba na itong babae. You're mad at me? Siya bang kinakampihan mo? I am not. Ikaw ang mali, Angelica. Wala kaming ginagawa ni Cassandra. Trabaho lang na mamagitan sa aming dalawa. What did you do to her? Sinabunutan mo ba siya? Tumayo naman si Angelica sa inis. Ako ang nasaktan dito, Jeric. She pushed me. Tapos siyang inaalala mo? Yan ba talagang walang relasyon? Galit na sigaw ni Angelica. Ayaw naman na makinig pa at makisali ni Cassandra sa away ng dalawa. Mamaya na tayo mag-usap. Ayusin niyo na munang gulo ninyong dalawa. Anas ni Cassandra. Masama naman siyang tinignan ni Angelica. Anong let's talk later? At talagang sinabi mo pa habang nandito ako, ha? Kinakati ka bang babae ka? Hindi na nakapagtimpi pa si Cassandra at malakas nang sinampal si Angelica. Wala na siyang pakialam kung nakikita yun ni Jeric. Siguro matatanggap ko pang pagkamalan mo kung kabit ng boyfriend mo. Pero ang pagbintangan ako na ibinigay ang sarili ko sa kanya, lumampas ka na sa guhit, Miss Angelica. Hindi ako katulad ng mga babaeng iniisip mo. Para malinaw sa ating tatlo, hindi ako interesado sa boyfriend mo. Isang mabahong salita pang lumabas sa bibig mo at hindi kita palalabasin ng building na ito nang hindi dumudugo ang bibig mo. May diing pagbabanta ni Cassandra saka siya umalis. Nanggagalaiti naman sa galit si Angelica at nagpapadyak na lang sa sahig na para bang isang bata. Malinaw na ba sa'yo? Sisirain mo bang pangalan ko, Angelica? Kung hindi ka matatapos sa pagdududa mo sa akin, mabuti pang maghiwalay na tayong dalawa. Umalis ka na dito. Blankong saad ni Jeric. Nataranta naman si Angelica. No, pagtanggi niya kaagad. Bakit ka naman makikipaghiwalay sa akin kung wala naman talagang namamagitan sa inyong dalawa? Bakit mo ko hiwalayan? Maring ipinikit ni Jeric ang mga mata niya, saka siya napapahilamos sa mukha niya. Walang kinalaman dito si Cassandra. Makikipaghiwalay ako dahil sariling desisyon ko yon. Hindi tayo matatahimik na dalawa kung puro ka pagdududa. Napapalakas ng boses ni Jeric, kaya napapatahimik na lamang si Angelica. Paulit-ulit na umiling si Angelica. Hindi ka makikipaghiwalay sa atin. Magpalamig na muna tayong dalawa. Pupuntahan na lang kita sa bahay mo kapag pareho na tayong kalmado. Ani nito saka ito lumabas ng opisina. Napapahilot na lang si Jeric sa sentido niya. Naupo na si Jeric sa upuan niya saka inihilig ang ulo. Wala pa siyang ginagawa ngayong araw pero ramdam niya ng pagod. Hindi niya akalain na pagseselosa ni Angelica si Cassandra. Cassandra is beautiful. He admits that pero wala siyang planong gawing babae si Cassandra. Alam niyang isa lang ang goal ni Cassandra. At iyon ay ang maging isang sikat na designer. Nang kumalma na si Jeric ay pinuntahan niya si Cassandra sa opisina nito. Naabutan niya naman na gumagawa na naman ng bagong design si Cassandra. May kailangan ka? Tanong ni Cassandra. I just want to say sorry for what happened lately. Are you hurt? Binitawan na muna ni Cassandra ang lapis niya para makapag-usap sila ni Jeric. I'm fine. Nagpunta lang ako sa office mo para sana ibalik ang coat mo nang biglang dumating ang girlfriend mo. Wala akong planong sirain ang relasyon niyo. Coat mo lang ang ibabalik ko. Napakunot naman ng noo si Jeric. Kinuha ni Cassandra ang coat na nakasabit, saka ito ibinigay kay Jeric. Nagtataka naman si Jeric dahil wala naman siyang pinapahiram na coat kay Cassandra. Ibabalik ko lang yan.
Noong nakaraang linggo pa yan na nandito sa opisina ko. Nakakalimutan ko lang ibalik. Dagdag niya. Magsasalita pa sana siya pero nang maalala niya na bumisita si Delton ay itinikom niya na lang ang labi niya at ngumiti. Yeah. Thanks, Cassandra. Tanging sagot na lang ni Jeric saka kinuha ang coat. Pasensya na ulit sa nangyari kanina. Hayaan mo at kakausapin ko si Angelica. Ngumiti at tumango naman si Cassandra. Sana kahit nagaano ka kapagod at kabisi, bigyan mo pa rin siya ng oras. Hindi naman magagalit at magdududa ang isang babae kapag may oras ka pa rin sa kanya. Maiintindihan niya naman kung pagod at busy ka. Pero sa maliit lang na oras na ibibigay mo sa kanya, magiging masaya na siya doon. I will. Thanks. Thanks again. Umalis naman na kaagad si Jeric at bumalik sa office niya. Sinabit niya na rin ng coat ni Dalton, saka ito tinawagan. Nakadalawang tawag pa siya bago sumagot si Dalton. What? I'm busy. Sagot kaagad ni Dalton. You fucker bitch. Ikaw ang nagbigay ng coat kay Cassandra, hindi ba? Ikaw ang nag-iwan ng coat sa opisina niya nung bumisita ka dito. Ibinalik ni Cassandra sa akin ang coat mo. Dahil akala niya ako nagmamay-ari nun. May diing wika ni Jeric. Ano namang problema dun? Anong kinagagalit mo? Tanong ni Dalton. Dahil inakala ng girlfriend ko na sa akin ang coat na yun at ipinahiram ko kay Cassandra. Inaway ni Angelica si Cassandra at pinagbintangan siya na kabit ko. You jerk! Is she okay? Tanong ni Dalton nang hindi na pinapansin ang galit ni Jeric sa kanya. Of course she is. Ibinaba na kaagad ni Jeric ang tawag. Hindi naman pinupuntahan ni Jeric si Cassandra sa office nito kapag nag-overtime si Cassandra. Si Cassandra ang standard ni Jeric pagdating sa babae. Pero tila ba ayaw na muna niyang ibaling ang atensyon niya sa kahit na anong romantic relationship. Sa pag-uugali pa lang ng girlfriend niya, napapagod na siya. Sa paglipas ng panahon ay mas naging bihasa sa pagdedesign si Cassandra. Marami ring mga client ang nagustuhan ng mga gawa niya. Naging busy siya sa passion niya hanggang sa marami nang nag-aalok sa kanya ng mas malaking halaga para maging designer ng kumpanya nila. Walang tinanggap si Cassandra dahil maganda at maayos ng posisyon niya sa Lux Lane. Napangiti si Cassandra nang pagbuksan siya ng pintuan. Hinawakan ni Cassandra ang kamay na nakalahad sa harap niya saka siya bumaba ng sasakyan. Sunod-sunod na pag-click ng mga kamera ang sumilay sa mga mata niya. Thanks, Brent, wika ni Cassandra sa lalaking kasama niya ngayon para umattend ng party. You're welcome, Andra, nakangiting saad ni Brent. Bahagya namang natawa si Cassandra. Huwag mo nga akong tawaging ganyan at baka may makarinig sa'yo, bulong ni Cassandra. Walang nakakakilala kung sino ba talaga si Andra. Andra is Cassandra's stage name. Yun ang ginamit niya dahil ayaw niyang makarating sa pinsan niya ang tungkol sa pagkatao niya. Kilala na siya bilang isang magaling na designer pero walang nakakaalam ng totoong itsura ni Andra. Piniling itago ni Cassandra ang totoong pagkatao niya para iwasan ang mga taong nakakakilala sa kanya. 2 tao lang ang nakakakilala sa kanya bilang si Andra. Yun ay si Jeric at si Brent. Si Brent ay isang CEO ng isang sikat na kumpanya sa New York. Mga Pilipino rin sila na naninirahan sa New York. Now that Cassandra is a renowned designer, a lot of CEO wants her. Kilala rin si Cassandra bilang isang designer pero hindi katulad ng stage name niya na bilang si Andra. Miss Marquez, nice to meet you here. Nakangiting bati ng isang matandang nasa middle age. Napangiti naman si Cassandra. Nice to meet you too here, ma'am, sagot ni Cassandra. I absolutely love the gown you designed for me. Our first lady would like to meet you as well. When are you available? Napangiti naman si Cassandra.
dahil tila ba normal na lang sa kanya sa tuwing may mga matataas na tao ang naghahanap sa kanya. Just tell her to come to my office in person so we can talk, sagot ni Cassandra na ikinatango ng babae. Marami pang ibang kinausap si Cassandra habang nasa tabi niya lang naman si Brent at may iba rin na kinakausap. Are you still okay? Natatawang tanong ni Brent nang makaupo na silang dalawa ni Cassandra. Natawa naman si Cassandra. Okay pa naman, buhay pa, sagot niya. Pareho na lang silang natawa. Nang magsimulang program ay natahimik ng lahat. Nakafocus na sila sa host na nagsasalita sa harap. Tahimik lang naman si Cassandra. Nang magsimulang mag-serve ang mga staff ng hotel ay kumain na siya habang nakikinig. Humingi rin siya ng alak saka yun ininom. Hinay-hinay lang sa alak ha, pagpapaalala ni Brent na ikinatangulang ni Cassandra. Pero habang tumatagal ay hindi namamalay ni Cassandra na nakakarami na siya ng inom. Namumula ng mukha ni Cassandra pero hindi yun halata dahil sa makeup niya. Nang muling uminom si Cassandra ay napatingin sa kanya si Brent. Pansin ni Brent na namumungay na ang mga mata ni Cassandra. Okay ka pa ba? Makakapaglakad ka pa ba ng maayos after the event? Nag-aalalang tanong ni Brent. Ngumikit tumango naman si Cassandra. Kaya ko pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman nahahayaan ang sarili ko na hindi makauwi. Sagot ni Cassandra. Napatango na lang si Brent at hiniyaan si Cassandra. Gusto lang naman ni Cassandra na maging masaya at i-enjoy ang buhay niya. Sa mga nakalipas na buwan ay wala siyang ginawa kundi ang ibuhos ang oras at atensyon niya sa passion niya. Ngayong unti-unti niya nang nakakamit ang mga pangarap niya. Gusto niya namang i-enjoy ang buhay niya. Nang matapos ang event ay lumabas na sila ng hotel. Ramdam ni Cassandra na nahihilo na siya pero nakakapaglakad pa naman siya ng maayos. Hinawakan ni Brent sa bewang si Cassandra para alalayan to. I'm fine, ani ni Cassandra. Pero nanatiling seryosong mukha ni Brent. Aalalayan na kita. Sa itsura pa lang ng mga mata mo parang kahit sana'y makakatulog ka na. Seryoso nitong sambit. Natawa lang naman si Cassandra pero hinayaan niya na si Brent. Nang makarating sila sa parking lot at pinagbuksan na ni Brent ng pintuan si Cassandra. Hilong-hilo na si Cassandra kaya ipinikit niya na lang ang mga mata niya. Nag-drive na si Brent at inihatid na si Cassandra sa kondo nito. Nang makarating sila sa basement ay napatingin si Brent kay Cassandra na natutulog na. Napapangiti na lang siya dahil napakagandang pagmasdan ni Cassandra. Napatingin si Brent sa mga labi ni Cassandra. Inilapit niyang mukha niya sa mukha ni Cassandra at tila ba naaakit sa napakagandang mga labi ni Cassandra. Napalunok si Brent. Nang gumalaw si Cassandra ay mabilis siyang umayo sa kinuupuan niya. Napapailing na lang siya sa sarili niya. Bumaba na si Brent at binuksan na ang pintuan kay Cassandra. Cassandra, we're already here. Mahina niyang panggigising kay Cassandra. Tanging sagot ni Cassandra na para bang malalim ng pagkakatulog niya. Gusto mo ba na buhati na lang kita papasok ng kondo mo? Ani ni Brent. Mabilis naman na iminulat ni Cassandra ang mga mata niya nang ma-realize niya na nasa loob na pala siya ng sasakyan. Tinignan niya si Brent na nasa pintuan niya na. We're already here? Pasensya na Brent ha, mukhang naparami yung inom ko. Okay lang. Kaya mo bang sarili mo? Kinuha ni Cassandra ang bag niya saka siya bumaba. Inayos niyang pagkakatayo niya. Medyo nawala naman ang hilo na nararamdaman niya. Thank you sa rides, Brent. Okay na ako dito. Hindi mo na ako kailangang ihatid sa room ko. Hindi kita papayagan. Ihatid kita hanggang sa makapasok ka sa kwarto mo. Makakampante lang ako kapag alam ko na nakauwi ka ng ligtas. Hindi naman na umangal si Cassandra. Inihatid na nga ni Brent si Cassandra hanggang sa kwarto nito. Thank you again, Brent. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Thank you for being my escort tonight.
Matamis na ngumiti si Cassandra. Good night, Cassandra. See you again next time. Isinarado na ni Cassandra ang pintuan. Saka siya dumiretso sa kwarto niya. Inaantok na talaga siya pero ayaw niya namang matulog na may makeup pa. Kaya nag-shower na muna siya. Paglipas ng mga araw ay tulalang nag-iisip si Cassandra habang hawak-hawak niya ang paborito niyang lapis. Are you sure na babalik ka na? Tanong ni Jeric nang puntahan niya si Cassandra sa opisina nito. Oo naman. Wala naman akong plano na magstay dito. Thank you for accepting me here, Jeric. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Sobrang thankful ako sa iyo but I need to go back where I belong. May mission pa ako na kailangan kong tapusin. Sagot ni Cassandra. Cassandra's POV. Napangiti na lang ako nang makarating ako ng airport. After 1 year and 5 months, ay nakabalik na naman ako ng Manila. Hindi man naging madali ang mga pinagdaanan ko, pero masaya ako sa kung anong narating ko ngayon. Anak, nakabalik na si Mama ng bansa. Handa na si Mama na ipaghiganti ka sa mga taong nanakit sa atin. Tumagal man ako na makapaghiganti. Ang mahalaga sa akin ay masingil ko silang lahat. Kung sa tingin nila ay magiging masaya na sila, nagkakamali sila. Sisirain ko rin ang pamilya niyo. Sisiguraduhin ko na doble ang sakit na mararamdaman ninyo. Sumakay na ako ng taxi, saka ako nagpahatid sa binili kong penthouse. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ko. Nandito na naman ako sa bansang ito. Ngayon, ramdam ko na naman ang init ng klima at tila bumabalik sa alaala kong lahat na nangyari sa akin, lalo na sa pagkawala ng anak ko. Akala ko nakalimutan ko ng sakit sa pagkawala ng anak ko. Hindi pa pala. Masyado lang akong nalibang sa New York. Nakafocus ang oras ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Naging masaya ko dahil sa naging outcome pero tila ba may kulang. Sa tuwing naalala kong pagkawala ng anak ko, para bang pinipiga pa rin ang puso ko. Lumipas man ang panahon, pero yung sakit nandito pa rin. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi ako masyadong umiiyak sa tuwing naalala ko nangyari sa kanya. Siguro kung nabuhay lang siya, kasama ko na siguro siya hanggang ngayon. Siguro mas nagkaroon ako ng inspirasyon para tuparin ang pangarap ko. Pagdating ko ng penthouse ay nagpahinga na muna ako dahil napakahaba ng biyahe. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako sa sofa. Paggising ko ay madilim na. Bumangon na ako saka ko kinuhang bag ko para bumili ng mga groceries. Walang kalaman-laman ang kusina ko. Mabuti na lang at may malapit na supermarket dito sa building namin. Pagdating ko sa supermarket ay binili ko ng mga kailangan ko at ang stock sa fridge at kusina. Inabot din ako ng 2 oras sa pamimili. Kahit na malapit lang ay nagtaxi na ako dahil hindi ko kayang dalahin ang mga pinamili ko. Tulungan na kita, ma'am. Pagvo-volunteer ng guard ng building namin nang makita niyang marami akong ibinababa. Thank you, kuya. Nakangiti kong saad. Dinala niya halos lahat ng mga pinamili ko. 2 eco bag na lang ang hawak ko. Thank you, kuya, ha. Here. Inabot ko sa kanyang 500 for tip pero umiling siya. Hindi na kailangan, ma'am. Trabaho kong tulungan ng mga residents dito. Pagtanggi niya pero hinawakan kong kamay niya at binigay ang 500. Naku, kunin mo na. Thank you again, ha. Anas ko saka ko binuksan ang pintuan ko. Thank you rin po, ma'am. Nakangiti nitong saad na ikinatango ko na lang. Hindi na ako nagpatulong na ipinasok ang mga pinamili ko. Hindi ako komportable na may pumapasok na hindi ko kilala sa loob ng property ko, lalo na kapag lalaki. Inayos ko na yon sa mini pantry ko at sa fridge naman ang mga foods na kailangan na sa malamig lang. Hindi pa man ako natatapos pero nakaramdam na ako ng gutom. Naupo na muna ako habang nasa lamesa pa rin ang iba kong hindi pa naayos.
Nag-scroll ako sa isang app kung saan ako pwedeng mag-order ng pagkain. Nang mag-crave ako ng Sangyup ay kinuha ko ng bago at lumabas na lang. Nang mag-order ako ng pagkain, baka abutin pa ng 1 oras kaya ako na lang ang pupunta kung nasaan ang pagkain dahil nagugutom na talaga ako. Nang makarating ako sa isang branch ng Sangyup sa Pasay, ay bumaba na ako saka ako nagbayad sa taxi. Dapat pala ay makakuha na ako ng sasakyan bukas para hindi na ako naghihintay. Good evening po, ma'am. Nakangiting salubong sa akin ng isang staff. Tipid lang ako nang umiti sa naghanap ng available na table. Nanguhan na ako kaagad ng mga iluluto kong seafoods at mga karne. Inihaw ko kaagad ito at nagluto na rin ng ramen. Habang naghihintay ako ay nanguha ako ng ready to eat na nasa buffet nila. Nagugutom na talaga ako at rinig ko ng ingay ng tiyan ko. Kumain na ako kaagad nang makabalik ako sa table ko. Marami akong mga kasabay na kumain dito ngayon pero ako lang ang nag-iisa sa table. Wala akong pakialam dahil simula nung umalis ako at nagtungo ng New York, na-realize ko na wala namang dapat ikahiya kung mag-isa ka lang na kumakain. Ano ngang magagawa mo kung lonely talagang buhay mo? Inihaw ko ng inoke roll at nang maluto to ay sinawsaw ko kaagad sa cheese. Napapangiti na lang ako. Iba rin talagang naibibigay ng comfort na pagkain. Napatango-tango na lang ako dahil masarap naman ang buffet nila. Nang may maluto ng hipon ay binalatan ko na yon at diretso na kaagad sa bibig ko. Hindi ko alam kung nakailang refill ba ako ng mga pagkain ko, lalo na mga seafoods at inoki roll. Nang mabusog na ako ay napasandal na lang ako sa upuan. Napabuga ko ng malalim na hangin dahil para bang hindi na ako makahinga ng maayos sa sobrang kabusugan. Ang sarap-sarap naman kasing kumain, lalo na't masasarap ang mga pagkain nila. Nang makita kong isang staff na nag-refill ng dessert sa buffet ay tumayo ko ulit para manguha naman ng dessert. Coffee jelly nang kinuha ko sa isang ice cream at muling kumain. Nagpahindag na muna ako bago ako tumayo para magbayad at umalis na. Hindi ko na itinuloy ang pag-aayos ng mga pinamili ko nang makarating ako ng penthouse. Ang mahalaga lang naman doon ay ang mga binili kong frozen foods, karne at isda. Matapos ko mag-shower ay naupo na ako saka ako nag-skincare. Nang tumunog ang cellphone ko ay sinagot ko yon. Oh, napatawag ka. Tanong ko kaagad kay Jerry. Huwag mong kalimutan yung dadaluhan mong charity gala ha. I-send mo rin kagad sa akin yung mga designs mo. Pagpapaalala ni Jerry. Oo na, hindi ko kakalimutan yun. Isasend ko na lang din sa'yo sa susunod na linggong iba ko pang design. Sagot ko. Thanks. Binaba niya naman kaagad ang tawag. Napapailing na lang ako sa kanya. Pwede namang i-message na lang sa akin ang sasabihin niya. Ako nang gumagawa ng isusuot kong gown para sa charity gala na dadaluhan ko ngayong linggo. Nang matapos ako sa ginagawa ko, ay nag-scroll na ako sa cellphone ko. Nag-search na ako kaagad sa buhay ni Michelle at ni Garrett. Wala namang laman ang Instagram ni Michelle. Siguro dahil ayaw pa niyang malaman ng lahat na may anak siya. Napangisi ako nang makita kong nakabalik na pala siya sa pagmomodeling. Habang nasa New York ako ay hindi ko sila tinignan sa social media dahil gusto ko ng peace of mind habang tinutupad kong pangarap ko. Ni isang picture ay wala akong makita sa social media ni Michelle tungkol sa anak niya. Ganon din kay Garrett. Kung nakabalik na ng France si Michelle, sino nag-aalaga sa anak nila ni Garrett? Napangisi ako nang malaman kong ginawa nga ni Chairman. Ang sinabi niya noon, tinanggalan niya ng mana si Garrett at isa na lang itong empleyado sa sarili nilang kumpanya. You deserve it anyway. Hindi ka naawa nung niloko mo ko. Hindi ka naawa nung hiniling mo sa akin na ipalaglag ang anak natin. Kulang pa yan. Wala pang ganti ko sa'yo. Wala kang kwenta. Gago ka. Nangingit-ngit ang mga ngipin ko nang tumaas na naman ang dugo ko dahil sa inis.
Binitawan ko na muna ang cellphone ko dahil baka ito pang masira ko sa inis. Tinapos ko ng gagawin ko, saka ko ipinasa kay Jerry kahit na sinabi kong sa ibang araw ko na lang ito isesend sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw. Ngayon ang araw ng charity gala na pupuntahan ko. Nang makita kong tumatawag si Brent, ay sinagot ko yon. Hey, sagot ko. Susunduin kita mamaya ha. Send me your address. Kararating ko lang din dito sa hotel. Wika niya. Okay, I'll send it to you. Magpahinga ka na muna. 7 p.m. pa naman ang start ng program. Anas ko sa kanya saka ko'y binabang tawag at sinend naman sa kanyang address ko. Tiningnan ko ang gown ko na ako rin ang gumawa. Napapangisi na lang ako dahil sa tingkad ng kulay ng gown ko'y siguradong maagaw ang atensyon ng ibang mga bisita. Pumasok na muna ako sa office ko dito sa penthouse, saka ko pinagpatuloy ang mga gagawin ko dahil wala naman akong gagawin habang naghihintay ng oras. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay naligo na ako para makapagayak. Ako lang ang mag-aayos sa sarili ko kaya matatagalan ako. Pinatuyo ko ng buhok ko matapos maligo habang nanunood sa cellphone ko para naman hindi ako maboring. Nasa 80% ng tuyong mga buhok ko ay sinimulan ko naman ang paglalagay ng makeup sa mukha ko. Natutunan ko rin kung paano mag-makeup lalo na't designer ako. Minsan, hindi maiwasan na kailangan ko ring i-model ang sarili kong gawa. Napabuga ako ng hangin nang matapos ako sa makeup ko. Tinignan kong oras at inabot na naman ako ng 1 oras sa pag-aayos lang ng mukha ko. Ang next ko naman ay ang buhok. Nanguha lang ako ng manipis sa buhok ko sa harap, saka to tinali-tinirintas. Nang matapos kong itirintas ang dalawa, saka ko naman to tinali sa dalawa. Matapos kong gawin yon, ay saka ko pinacurl ang nakabuhaghag kong mga buhok. Napangiti ako sa sarili nang matapos ako. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong magayak ng maaga. Ang hirap maging babae. Nang makontento ako sa ayos ko, saka ko naman isinuot ang gown ko. Yakap na yakap nitong katawan ko, kaya kitang-kitang magandang curve ng katawan ko. Napatingin ako sa cellphone ko na makita ko na may nag-message sa akin. Mabuti na lang at tapos na akong magayos. Hindi niya na kailangang maghintay pa. Kinuha ko ng purse ko, saka ko sinuot ang heels ko. At sakto naman ang pagtunog ng doorbell ko. Binuksan ko na yon at sumalubong naman sa akin si Brent. Wow, you're so beautiful, Cassandra. You look like a goddess. Kahit na ilang beses na kitang nakikitang naka-makeup, iba pa rin yung dating ng ganda mo. Pagpupuri niya sa akin, natawa naman ako sa sinabi niya. Binubola mo na naman ako. Umalis na nga lang tayo. Pag-aaya ko sa kanya. Nakisakay na lang ako sa sakyan niya para may maghatid din sa akin mamaya after the event. Siya nga pala, hinahanap ka ng first lady natin sa New York. May event daw sana sa White Palace at ikaw ang gusto niyang gumawa ng gown niya. Pero nandito ka na sa Manila. Kinausap niya nga ako willing daw siya na magbayad ng malaki. Basta ikaw ang gagawa ng gown niya. Pagpuputol ni Brent sa katahimikan namin dito sa loob ng sasakyan niya. Hindi ko alam kung may ibibigay ko bang gusto ng first lady dahil marami pa akong kailangang gawin, lalo na sa personal kong buhay. Sabihin mo na lang sa kanya na masyado akong busy. Sabihin mo na maraming naka-line up. Pagdadahilan ko. Pero ikaw ang gusto niya. Paano ko pa malalaman ang measurement niya kung nasa New York siya habang ako nandito sa Manila? Marami namang magagaling sa Locks Lane. Hindi lang ako, sagot ko. Marami na akong mga malalaking client na tinanggihan ko. Hindi dahil sa nagmamayabang ako. Dahil hindi na kaya ng powers ko. Maraming willing magbayad sa akin ng doble. Minsan ay tripling halaga. Gustuhin ko man, nagawan silang lahat at baka mauna pa akong mamatay bago ko magawa ang mga gusto nila. Nang makarating kami ng hotel, ay bumaba na ako. Sunod-sunod na sumilay sa mga mata kong flash ng kamera. Sanay naman ako sa flash ng mga kamera,
kaya hindi na nasasaktan ng mga mata ko. Nanatiling fierce ang mukha ko hanggang sa makapasok kami sa function hall. Nakaangkla ang isang kamay ko kay Brent. Miss Cassandra, is that you? Gulat na tanong ng isang babae. Napangiti naman ako sa kanya. Yes, ma'am, sagot ko. Maraming nakakakilala sa akin pero hindi ko naman sila kilala. Oh my God! Nice to meet you! I'm a fan of yours! Tuwang-tuwang saad nito nang makumpirma niya kung ako nga ang idol niya. Can we take a picture please? Pinagbigyan ko siya sa gusto niya. Marami pang humarang sa akin para makausap ako bago kami nakarating ni Brent sa table namin. Iba talagang sikat no? Siguro lalo pang mababaliw ang mga fans mo kapag nalaman nilang ikaw at si Andra ay iisa. Sinamaan ko naman ng tingin si Brent. Pwede ba? Manahimik ka at baka mamaya may makarinig sa'yo. Bulong ko sa kanya. Tinawanan niya lang naman ako. Nang may lumapit na waiter sa amin ay nanguha ko ng isang wine, saka yun dahan-dahan na ininom. Nakamasid lang ako sa paligid ko habang nag-uusap-usap ang iba pang mga guest. Nakakangalay sa bibig ang makipag-usap ng matagal. Masaya naman ako na masaya silang makita at makausap ako. Pero para bang wala na akong lakas ngayon. Nakita ko si Miss Adriana. Let's go, kausapin natin siya. Pag-aaya ni Brent sa kakuhinila. Hinanap naman namin si Miss Adriana. Si Miss Adriana ay isa sa mga sikat na designer at napakarami ring kumpanyang nangunguha sa kanya dati. Pero ngayon ay may sarili na siyang kumpanya. Sana magawa ko rin balang araw para hindi ko na kailangang umasa sa ibang tao. Hawak-hawak ako ni Brent sa bewang habang naglalakad kami. Wala namang kaso sa akin yon dahil matagal ko nang kilala si Brent. Miss Adriana! Natutuwang tawag ni Brent nang makita na namin ito. Matagal ko na rin na gustong makita si Miss Adriana. Alam ko namang nilapitan lang ni Brent si Miss Adriana dahil sa akin. Hindi ko alam kung kilala niya ako pero kilalang kilala ko siya. Ngayon ko lang siya nakita sa personal. Brent, you're also here. Nakangiti ring saad ni Miss Adriana. Tahimik lang ako sa tabi ni Brent pero nakatitig ako kay Miss Adriana. Kahit na nasa 40s na siya, ay nangingibabaw pa rin ang kagandahan niya. Para pa rin siyang bagets. I am glad I ran into you here. By the way, this is Cassandra. She's with me and she's a big fan of yours. Nag-init naman ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Brent. Kailangan niya pa bang sabihin yun? Though, totoo naman yung sinasabi niya. Napatingin sa akin si Miss Adriana at nakipagbeso to sa akin. Of course, I know her. I've been hearing her name for a long time and I'm happy to finally meet you, Miss Cassandra. It's an honor to have you as one of my fans. Napangiti ako at parang kinikiliti ang puso ko nang malamang kilala niya ako. Nice to meet you, Miss Adriana. Anas ko saka ako nakipag-shake hands. You are so beautiful, Cassandra. And also talented. Are you courting her, Brent? Baling to kay Brent. Napangiti naman sa Brent. Or she's your girlfriend already. You're very lucky. Dagdag pa ni Miss Adriana. No, not yet, Miss Adriana. But I'm pursuing her. Good luck. I've heard that a lot of CEOs are chasing after Cassandra because she's incredibly beautiful and talented. Ngumiti lang ako. Nahihiya ako sa mga papuri sa akin ni Miss Adriana. Ganito palang feeling kapag nakita mong idol mo sa personal at nakakakilig pa na kilala niya ako. Anyway, Cassandra, I've been wanting to contact you for a long time regarding my proposal. I'd love to have you on my team. Would you be interested? Pag-aalok niya sa akin. Bahagya ako nagulat sa sinabi niya dahil hindi ko yun inaasahan. Pangarap ko na makatrabahong katulad niya pero kailangan kong i-take down ang offer niya. Thank you Miss Adriana, but I also have personal plans. I truly appreciate your offer and I hope that if I'm able to join your team someday,
there will still be an available position. Magalang kong pagtanggi sa kanya. Of course, you are always welcome. Just call me. Ngumiti at tumango naman ako sa kanya. Nang may kumausap na iba pang guest kay Miss Adriana ay nabaling ng atensyon niya doon. Ano ba talagang plano mo? Sa totoo lang, Cassandra, ako yung nanghihinayang sa mga opportunity na hindi mo tinanggap. Opportunity nang lumalapit sa'yo pero ikaw naman ang tumatanggi sa kanila. Saad ni Brent. Wala siyang alam sa plano ko at wala akong planong sabihin sa kanya yon. May mga plano lang ako for myself. Pagdadahilan ko na lang sa kanya. Nang may dumaan ulit na waiter sa harap ko, ay humingi ako ng alak. Nanatiling nasa bewang kong kamay ni Brent. Napatingin ako sa crowd nang maramdaman ko na para bang may mga matang nakatitig sa akin. Pagtingin ko sa isang direksyon, ay muntik ko pang maibugang alak na nasa bibig ko na. Malamig, seryoso, at madilim ang mga mata ni Delton na nakatingin sa akin. Napalunok ako. It's been a long time simula nang huli kaming magkita. Iniwas kong paningin ko sa kanya dahil wala siyang balak na alisin ang pagkakatitig sa akin. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Tanging sulat lang ang iniwan ko sa kanya. Nagiinit ang mga pisngi ko. Hindi ko alam kung nang dahil ba sa alak o nang dahil sa epekto ng presensya niya. Okay ka lang? Tanong ni Brent sa akin. Kinapapa ni Brent ang noo at ang leeg ko. Kainis naman, mukha ba ako may sakit? I'm fine, sagot ko sa kanya saka inalis ang kamay niyang nasa leeg ko. Mukha ba akong may sakit? Anas ko pa. Mampula kasi yung mga pisngi mo. Hindi naman ganyan dati yan, saka kilala kita. Hindi ka mahilig sa makulay na pisngi. Sagot niya. Hinila ko na lang si Brent para makalayo sa mga mata ni Dalton. Nang hindi ko na makita si Dalton, ay nagpaalam na muna ako kay Brent na mag-restroom lang ako. I need to fix my face. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko nang makita kong sarili ko sa salamin. Bumalik na sa dati ang kulay ng pisngi ko. Siguro dahil hindi ko nararamdaman ang pag-iinit nun. Hindi ako nakapaghanda na magkikita kami dito. Ang huling balita ko sa kanya ay bumalik na siya ng France. Hindi ko akalain na makabalik na rin pala siya ng Manila. Palabas na sana ako nang may mabangga kong babae. What the hell? Tumingin ka naman sa dinaraanan mo. Bakas ang inis sa boses ng babae. Napakunot ako ng noo dahil pamilyar sa akin ang boses niya. Nang mapulot niyang nalaglag niyang gamit ay tinignan ako. Para naman siyang nakakita ng multo nang makita ako. Cassandra? Usal ni Michelle sa pangalan ko. Napangisi ako. Napalunok naman siya saka siya umatras. Nakabalik ka na pala. Anong ginagawa mo sa ganitong klase ng event? You're not belong here. Tonong matapobreng boses niya. Really? If I'm not belong here, how about you? Mistress is not belong here. Sagot ko na ikinangit-ngit na mga ngipin niya. Napatingin siya sa loob ng restroom na para bang sinisiguro niyang walang nakarinig ng sinabi ko. Hindi ka pa rin tapos sa nakaraan? Pwede ba? Mag-move on ka naman. Move on, Cassandra. May diin niyang saad, saka ito lumabas ulit ng restroom. Gumisi lang ako saka ako bumuga ng hangin. Hindi pa ako nagsisimula, Michelle. Pero para kang tutang takot na takot. You're back. Kumusta ka na? Gulat akong napatingin sa gilid ko paglabas ko ng restroom. Nakasandal naman si Dalton sa pader habang nakabulsang isang kamay at ang isa naman ay hawak-hawak ang wine glass. Natatawa na lang ako. Talaga ba, Lord? Kailangan talaga? Sabay-sabay ko silang makita. Oh, baka naman nandito din si Garrett. Tinignan ko si Dalton. Madilim ang mga mata niya. Wala akong makitang emosyon doon. I miss you, Cassandra. Pusal niya.
Napalunok ako saka ko iniwas ang paningin ko. Ito na naman, ang puso ko. Ginugulo na naman ang presensya ni Delton. Hindi ako bumalik para magmahal. Bumalik ako para gumanti. Cassandra's POV. Hindi ko na pinansin pa si Dalton at umalis na pero hindi pa man ako nakakalayo nang hawakan niya na ako sa kamay at hinila palayo sa mga bisita. Dalton, let me go. Ano bang ginagawa mo? Inis kong tanong sa kanya. Hindi niya naman ako sinagot at dinala sa men's restroom. Nilagay niyang isang warning sa labas ng pintuan, saka ito inilak. What are you doing? Palabasin mo ka dito! Sigaw ko sa kanya pero wala siyang naririnig. Binalikan niya naman ako saka ako siniil ng halik. Pinilit ko siyang tinutulak pero masyado siyang malakas. Lalo niyang nilapit sa akin ang katawan niya habang patuloy akong hinahalikan. Pagpupumiglas ko. Galit akong tumingin sa kanya nang ilayo niya ng labi niya sa akin. Who is that man? Seryoso niyang tanong. Napakunot naman ako ng noo. Sino bang sinasabi niya? Si Brent ba? Hindi ko gustong paraan ng pagtingin niya sa'yo, Cassandra. Kanino ko pa rin gustong putulin ang kamay niyang nakapulupot sa'yo. May diin niyang sambit na tila ba kanina pa nagpipigil ng galit. Tinulak ko siya pero bahagya lang siyang lumayo sa akin. Hindi ako bumalik para sa'yo, Dalton. Alam mo kung anong gusto ko una pa lang. Blanko kong sagot sa kanya, saka sinalubong ang madidilim ng mga mata. Gusto kong magalit dahil sa ginawa niyang paghalik sa akin. Pero may parte sa pagkatao ko that I missed him. I need to go back. Baka hinahanap na ako. Sino? Lalaking yun? Is that Mr. Ocampo? Bakit sa lahat ng lalaking makakasama mo ay ang lalaking yun pa, Cassandra? Avoid him. Mautoridad niyang saad pero napapairap na lang ako. Wala nang ibang tao ang magdidikta sa akin. Ako nang masusunod sa sarili kong desisyon. Delton, marami nang nagbago. I'm happy to see you again pero hindi ikaw ang masusunod sa mga gusto kong gawin. That man is a womanizer. May diin niyang wika na tila ba pinipigilan na hindi ako sigawan. Nanatili namang blankong mukha ko habang nakatitig sa mga mata niyang nangangalit sa apoy. He respect me at wala kang karapatan na sabihan ako kung sinong dapat at hindi dapat lumapit sa... Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko nang siilin niya na naman ako ng halik. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko alam kung bakit ayaw ko siyang itulak. Ang halik niyang tila ba punong-puno ng pangungulila. Gusto kong pigilan ang sarili ko pero ibang sinasabi ng isip ko. This is not right, lalo na't nasa men's restroom kami. I really want to push him away, but my damn brain is not cooperating. Damn it, hinalikan ko na rin siya na tila ba uhaw na uhaw sa halik. It's been almost 2 years simula nang wala na akong dilig. Hindi ko yan hinanap nung panahong nag-iisa pa lang ako pero sa ginagawa ni Dalton, para akong mababaliw. I want more but not here. Walang sawa kami nagpalitan ng halik. Parehong sabik na sabik sa isa't isa. Nang maubusan na ako ng hangin sa katawan ay tinulak ko siya. Napatingin ako sa labi niya na may konting stain ng lipstick ko. Naka-matte lipstick ako pero sa sobrang paghalik niya sa akin, dumikit na rin sa nguso niyang lipstick ko. Hinapit ako ni Dalton, kaya ramdam na ramdam kong paghinga niya. You're mine, Cassandra. No one is allowed to take you away from me. Malamig at seryoso niyang wika. Napanunok na lang ako pero hindi ako sumagot. Para paasahin siya. Maaring mahinang katawan ko pagdating sa kanya pero marami pa akong kailangang tapusin. I need to go. Pagpapaalam ko saka ako lumabas ng restroom. Hindi niya na ako nagawang habulin nang makapasok na ako ulit sa woman's restroom. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Gulo-gulo ng ilang hibla ng mga buhok ko
Kaya inayos ko yon. Nag-retouch na lang ako ulit at naglagay ng lipstick. Nang maayos kong sarili ko, ay lumabas na ako saka ko hinanap si Brent. Inilibot kong paningin ko. Hindi ko alam kung nasa na si Delton. Kung nasa men's restroom pa rin ba siya o kasama sa mga crowd. Cassandra! Napalingon na sa gilid ko nang marinig kong tawag ni Brent. Lumapit naman ito kagad sa akin, bakas ang pag-aalala sa mukha. Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Nagpunta na rin ako sa women's restroom pero wala ka dun. Saan ka ba nang galing? Tanong niya. Napalunok ako nang maramdaman ko na naman na tila may nakatingin sa akin. Ay napalingon ako and there, kitang-kita kong nanlilisik at nandidilim na mga mata ni Delton. Can we go home? Pagod na ako, Brent. All I want now is to go home and rest. Saad ko nang hindi sinasagot ang tanong niya. Napatango-tango naman si Brent. Alam ko na hindi magandang pakiramdam mo kanina pa. Let's go, ihatid na kita. Pagpayag niya naman kaya napangiti ako. Nang hawakan niya ng kamay ko ay bigla akong kinabahan. Ramdam ko na nakatingin pa rin sa akin si Delton. Na-train kong sarili ko para sa pagharap namin ni Michelle at ni Garrett. Pero hindi ko na-train ang sarili ko sa pagharap namin ni Delton. Hindi ko alam na nandito pala siya. Ang alam ko ay nasa France pa rin siya. Thank you, Brent. Wika ko nang makarating na kami sa condo building. Bumaba na ako nang pagbuksan niya ako ng pintuan. Call me if you need me. Magpahinga ka na sa kakauminom ng gamot. Malambing niyang pagpapaalala sa akin ay kinatango ko na lang. Hindi na ako nagpatid sa kanya sa penthouse ko. Pagpasok ko sa kwarto ay naupo ako sa gilid ng kama. Naalala kong pagkikita namin ni Michelle. Napangisi ako. Matapang pa rin siya hanggang ngayon. Naipagpatuloy niya palang pagmamodel niya. Kapatid kita, Michelle. Pero dahil sa ginawa mo, wala yung kapatawaran kaya bakit kita ituturing na kapatid? Now that I'm back, matira na lang kung sinong matibay. Nang makapagayak ako ay umalis na ako ng penthouse. Pinandar ko ng sasakyan kong bagong kuha. Napapangisi na lang ako. Parang dati lang nakaasa ako sa pera ni Garrett. Pero ngayon, kayang-kaya ko na rin nabilihin ang mga gusto ko nang hindi humihingi at umaasa sa iba. Pagdating ko sa kumpanya ay bumaba na ako at ibinigay na lang sa guard ang susi ng sasakyan ko. Saka ako pumasok ng lobby at sumakay na ng elevator. Papunta pa lang sana ako sa opisina ng ex-mother-in-law ko. Nang may bumanggang bata sa akin, mabilis ko tong nilapitan dahil bumagsak to sa malamig na sahig. Are you okay, princess? Tanong ko sa batang babae. Mabilis siyang umiyak dahil sa impact ng pagkakabagsak niya. I'm sorry, I didn't see you. Malambing saad. Bakit ba may bata dito? Sa edad niya parang nagsisimula pa lang siyang maglakad. Nasaan bang mga magulang nito? Bakit hinahayaan nila ito na pagala-gala dito? Binuhat ko siya, saka ko pinunasan ng mga luha niya. Shh! Stop crying, baby. I'm sorry. Pag-aalo ko sa kanya. Allowed na ba ng kumpanya nang magdala ng bata dito? Bakit nila hinahayaan na pagala-gala lang ito dito? Paano kung mahulog to sa hagdanan? Where is your parents? Ihahatid na kita sa kanya. Masyadong delikado para sa katulad mo na pagala-gala sa ganitong lugar na wala kang kasama. Anas ko't para ako nakikipag-usap sa pader dahil hindi pa naman marunong magsalita. Dada! Usal niya. Umiyak siguro dahil hindi niya ako kilala. Inilibot kong paningin ko. Nasaan na bang mga magulang ng batang ito? Napakabata pa niya para isama sa ganitong lugar nang wala man lang nagbabantay. Sa tingin ko ay 1 taon at mahigit pa lang siya. Naglakad-lakad lang ako habang inililibot kong paningin ko sa paligid. Saan ko ba hahanapin ang mga magulang nito? Bakit nila hinahayaan na makalabas ang anak nila? Paano kung nahanap niyang hagdan? Aabutan na lang ba nila ito na malamig na bangkay? Hindi ko maiwasang hindi mainis sa mga magulang ng batang ito. Napaka-irresponsable nila. Silin!
Rinig kong tawag ni isang lalaki. Napatingin ako sa gilid at nakita ko naman ang lalaking kinamumuhian ko sa lahat. Diretso tong nakatingin sa batang buhat-buhat ko. Dada! Sagot nito. Nagsalubong ang mga kilay ko. Mabilis na kinuha sa akin ni Garrett ang bata saka ito tinignan ng maigi. Where have you been? Hindi ba sabi ko, huwag kang lalabas? Pinag-aalala mo ko. Paninermon niya sa bata na para bang naintindihan siya nito. Hilaw akong natawa. Siya na bang anak nila ni Michelle? Malaki na pala. Kung nakabalik sa pagmamodel si Michelle, ibig sabihin kay Garrett na iwan ang anak nila. Miss, think. Hindi na ituloy ni Garrett ang sasabihin niya nang makita niya ako. Kitang-kita kong palalaki ng mga mata niya nang makilala niya ako. Cassandra, usal niya. Pinag-cross ko mga kamay ko sa dibdib ko. Pabaya at gago pa rin. Napaka-irresponsable mo namang ama. Sa tingin mo naintindihan ka ng batang yan. Anong alam niyan? Inis kong saad. Nakabalik ka na pala. Kumusta ka na? Tinaasan ko siya ng kilay. Kitang-kita sa mga mata niyang pagkamangha na para bang walang kinakasama at walang anak na babae. Babae pa lang naging anak nila ni Michelle. Good for them. Tiningnan kong batang buhat-buhat niya. Biglang sumikip ang dibdib ko nang maalala kong magiging anak ko rin sana. Kung nabuhay lang siya, magkasing edad din sana sila. Masama akong tinignan si Garrett. Mukha namang mabuti siyang ama sa anak nila ni Michelle, pero hindi siya naawa nang hilingin niya sa akin na ipalaglag kong magiging anak namin. Naikuyom ko ang kamao ko. What are you doing here? May maitutulong ba ako sa'yo? Bumalik ako sa wisya nang marinig ko na naman ang boses niya. No, ako ang dapat na magtanong dapat sa'yo niyan. Anong maitutulong ko sa inyo? Balik kong tanong sa kanya. Napakulot naman siya ng noot bakas ang pagtataka sa muka. What do you mean? Tanong niya pero hindi ko siya sinagot. Hindi siyang kailangan ko. It's been almost 2 years since you left. Ang laki ng pinagbago mo, Cassandra. May boyfriend ka na ba? Kasal ka na ba ulit? Wala na akong balita simula noon. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Bakit interesado pa rin siya sa akin? Naalala ko na pinuntahan niya ako noon bago ko umalis ng bansa. He wants me back. I wonder what happened between them para maisipan ni Garrett na bumalik sa akin. Alagaan mo mabuting anak mo. Huwag mong hayaang mawala sa paningin mo dahil baka pagsisihan mo yon. Tanging sagot ko sa kanya, saka ko siya nilampasan. Cassandra, rinig ko pang tawag niya sa akin pero umiyak ng anak niya at wala na akong narinig sa kanya. Hindi ko naman na siya nilingon pa. Dire-diretso akong naglakad at hinanap ang office ni Mrs. Chavez. Pagliko ko'y sakto namang nakasalubong ko siya. Cassandra, usal niya nang makita ako. Bakit ba bigla na lang siyang sumusulpot kung saan-saan? Naiinis na lang ako pero pilit na lang ako nang umingiti dahil hindi ko rin naman siya maiiwasan. What are you doing here? Kunot noon niyang tanong. Kakausapin ko lang si Tita Dahlia. Sagot ko. Hiwalay na kami ni Garrett kaya wala nang dahilan para tawagin ko pa siyang mommy. What do you need from her? Kuryoso niyang tanong. Tila ba hinusgahan na ako ng mga mata niya? Don't tell me. Ikaw yung binabanggit niya na bagong magiging designer ng bagong kumpanya nila. Napataas ang kilay ko. Mukhang may nabanggit na sa kanya si Tita Dahlia tungkol sa pagdating ko. Hinawakan ako ni Uncle Dalton sa braso saka ako ipinasok sa isang storage room. Ano bang ginagawa mo? Hila ka na lang ng hila kung kailan mo gusto. Nainis kong saad sa kanya. Kita ko naman ang pag-ikting ng panga niya. Magtatrabaho ka sa kumpanyang ito. Alam mong dito nagtatrabaho si Garrett. Kung dito ka magtatrabaho, araw-araw mo siyang makikita. May diin niyang sambit. Napapairap na lang ako. Yun nga ang purpose ko kaya ako nag-apply dito eh. Hindi ba't sinabi mo sa akin noon? Natutulungan mo ko na magiganti sa kanila. Binabawi mo na ba yun? Hindi ko hinihiling na tulungan mo ko, Uncle Dalton. Alam mo kung ano pinagdaanan ko sa magaling mong pamangkin. May diin ko na sambit sa kanya.
Napabuntong hininga naman siya saka ko tinitigan sa mga mata ko. Are you going to seduce him? Paano kung mahulog ka na naman sa kanya? Paano kung traidorin ka ng sarili mong isip at katawan? Ganong revenge bang gusto mo? Boses nagsiselos ang tono niya. I appreciate his love for me, pero hindi pa yan ang priority ko ngayon. Hindi ko pa naipapatikim sa kanilang galit ko. Ang sakit na naramdaman ko. Diretso kong sinalubong ang mga mata niya. Hindi ko naman hiniling sa kanya na kampihan niya ako or tulungan niya ako. I don't need help from others. Kaya kong gawin ang paghihiganti ko. Gusto mong sirain ang pamilya nila. Is that what you want? Dagdag pa niya. Ano bang pakialam mo? Kung wala ka matinong sasabihin sa akin, layuan mo ako. I don't need you. May diin kong sangbit. Tila nasaktan naman siya sa sinabi ko dahil nakita kong pagbabago ng mga mata niya. Bakit masyado kang apektado? Hindi naman ikaw ang gagawin ko ng plano ko. Huwag mo kong haharangan, Uncle Delton, because if you do, hindi kita atrasan. Wala na akong pakialam kung pati ikaw ay makakalaban ko. Pagbabanta ko rin sa kanya. Hindi kita pinipigilan. Nag-aalala lang ako para sa'yo, Cassandra. Sa'yo ako nag-aalala, hindi sa kanila. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa'yo, pero kaya mo ba talaga? Paano kung ikaw din ang masaktan sa huli? Hindi ko kailangan ng awa mo. Pagpuputol ko sa kanya, hindi ko inalis ang pagkakatitig ko sa mga mata niya. Napalunok lang naman siya na tila ba hindi magawa na titigan ako sa mga mata. Kung wala ka ng magandang sasabihin, huwag kang haharang sa akin. Inis kong dagdag saka ko siya itinulak at lumabas na ng storage room. Dumiretso na ako sa opisina ni Tita Dahlia nang hindi na siya nililingon pa. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong ng secretary ni Tita Dahlia. Ipinakita ko naman sa kanyang appointment ko at inanap niya naman ang pangalan ko sa listahan saka siya napatango. Please come in po. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Dahlia. Sagot nito, pinagbuksan niya na ako ng pintuan saka din ito pumasok. Ma'am, nandito na po si Miss Andra. Agaw atensyon na wika ng secretary kay Tita Dahlia. Please, have a seat. Pag-aalok nito kaagad sa akin. Mabilis niya ako nilapitan at tinitigan. Napakunot siya ng noo at nawalang mga ngiti niya. Cassandra? Usal niya. Naupo naman na ako. Sumunod naman siya na umupo sa kabilang sofa kung saan nakaharap sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Cassandra, ikaw yan. Wika niya. Napangiti naman siya pero nanatiling blankong mga mata ko. Ayaw ko na magkaroon pa ng attachment sa kanila. Hindi naman ako galit pero kailangan na naming putulin ang mga connection namin sa isa't isa dahil hiwalay na kami ni Garrett. They need to accept their new daughter-in-law. I came here for the job position, Mrs. Chavez. Don't be like that. You can still call me mom. Masyado ka namang formal eh. Anyway, kamusta ka na? Tila nakalimutan niya naman kung anong pangalan ko at nagpunta dito. Hindi ko ipinangalan na Cassandra dahil wala akong sinabihan na babalik na ako. I'm fine but can we start discussing about the contract? Honest ko. Ayaw kong mawala kami sa totoong discussion namin ngayong araw. Andra? Ikaw si Andra? Gulat niyang tanong. Natutupan niyang bibig niya. Really? I mean, for real? Ikaw si Andra na magaling na designer from New York? Bakas ang tuwa sa boses niya na malaman na ako at si Andra ay iisa. Pwede ba nating pag-usapan ng contract? Oo naman. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya na sa amin ka nag-apply. Nung una hindi pa ako makapaniwala na pupuntahan mo ko dito dahil napakarami na mas malalaking kumpanyang gusto kang kunin. You still care about us dahil marami kang tinalikuran na malalaking kumpanya para piliin kami. Bahagya lang ako nang umiti sa kanya. Kung wala lang akong balak na magiganti, baka hindi niyo na ako makikita sa bansang ito kahit na kailan. Sinimulan na namin na pag-usapan ang tungkol sa contract at sa magiging trabaho ko. Tanging design lang ang gagawin ko
at bahala na sila sa production. Makalipas ang 1 oras ay biglang bumukas ang pintuan. Pumasok naman si Garrett kasamang anak niya. Mom, bumili ako ng merienda niyo. Ani nito, napatingin sa akin si Tita Dahlia. Nagkita na ba kayong dalawa? Tanong niya sa akin pero sumimsim lang ako sa tiyaan na ibinigay ng sekretary niya kanina. Nagkita kami kanina. Si Garrett ang sumagot. Lumapit ang bata kay Dahlia. Napatingin sa akin si Tita Dahlia na tila ba nahihiya siya dahil lumapit sa kanyang apo niya. Nakatitig lang ako sa anak ni Michelle. Kamukhang kamukha niya to. Si Celine, anak ni Michelle, saad ni Tita Dahlia. Hindi na siya makatingin ng maayos sa akin. Napangiti ako sa bata nang ngumiti ito sa akin. Kaya pala parang may bond akong naramdaman sa kanya kanina dahil pamangkin ko pala siya. Ang bunga ng kasalanan. Iniwas ko na lang ang paningin ko sa bata. Wala akong balak na saktan siya. Nang manganak si Michelle, iniwan niya kaagad kay Garrett ang bata at tinuloy niyang pagmamodel niya. Ever since, hindi niya na binisita ang anak niya. Napakunot ako ng noo saka ko tinignan si Celine. Napakabata pa niya para malayo sa kanyang ina. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko sa inis. Napaka makasarili ni Michelle. Pagkatapos niyang ipaglaban, ang batang pinagbubuntis niya. Iniwan niya naman. Wala ba talaga siyang konsensya? Cassandra, nasabi ko noon na hindi ko tatanggapin ang magiging anak nila ng kapatid mo. Pero ano bang magagawa ko? Wala pa siyang 1 buwan pero iniwan na ni Michelle. Isang nanay ang hinahanap niya. Pagpapaliwanag ni Tita Dahlia. Hindi ko naman siya masisisi. Napatingin ako kay Garrett nang maramdaman ko na nakatingin siya sa akin. Matamis siyang ngumiti pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Saka ko kinuha ang tsaak at ininom yun. Thank you for your time, Mrs. Chavez. I'll come back tomorrow. Saad ko? Saka ako tumayo at kinuha ng bag ko. Aalis ka na kaagad? Tanong ni Garrett. Kanina pa ako dito, Mr. Chavez. Tapos na rin kaming mag-usap kaya kailangan ko nang umalis. Blanko kong sagot. Nakakapanibago ka, Iha. Please, tawagin mo pa rin akong mom. Hindi ako sanay sa pagiging formal mo. Ang relasyon niyo lang naman ni Garrett ang nasira, hindi ba? Please, call me mom. Anas ni Tita Dahlia. Pero ngumiti lang ako sa kanya saka ako umalis. Pasakay na sana ako ng elevator nang habulin ako ni Garrett. Busy ka ba? Tanong niya. Of course I am. Tipid kong sagot. Can we talk? Hilaw ako natawa saka siya tinignan. Ano pa bang dapat na pag-usapan, Garrett? Aren't you happy with your life now? I want to say sorry for what I've done to you back in then, Cassandra. Inaamin ko na isa akong gago. Sorry. May ibabalik mo bang buhay ng anak ko? May diin ko na tanong sa kanya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko sa inis. Pinindot ko ng elevator at nang akala niya'y aalis na ako, hinawakan niya ako sa kamay. Magsasalita pa lang sana ako na may magsalita mula sa loob ng elevator. Really? Saad ni Michelle habang nakatingin sa kamay ko't sa kamay ni Garrett. Ngumisi naman ako sa kanya. Galit na inalis ni Michelle ang kamay ni Garrett sa akin. Dito pa kayo naglalandian. Wala na ba kayong kahihiyan? Galit niya na namang sigaw. Napatingin sa amin ng ibang empleyado na nasa malapit lang. Lower your voice, Michelle. Dahil alam naman natin kung sino naging kabit sa ating dalawa. Wika ko sa kanya, saka ako ngumiti. Hindi mo naman siguro gustong ibulgar ang sarili mo. Dagdag ko pa. Nakabalik ka na pala. Ano? Babalik ka na lang kung kailan mo gusto pagkatapos mong umalis? Galit na saad ni Garrett kay Michelle. Napataas ang kilay ko sa naging tono ng boses niya. Mukhang hindi maganda ang relasyon nila. Muli akong gumisi. Magsisimula pa lang ako. Wala pa akong ginagawa. Hintayin niyo lang ang totoong gulo ng buhay niyo.
Ay naku mga kaibigan, napapabuntong hininga na lang din ba kayo tulad ko? Grabeng mga revelasyon sa part 28 na ito. Hindi lang basta pagbabalik ang ginawa ni Cassandra, kundi bumalik siya bilang si Andra. Isang world-class designer. Grabe, hindi ba? At syempre, sino sa inyong hindi kinilig at medyo kinabahan sa tindi ng selos ni Uncle Delton? Iba pa rin ang bagsik ng pag-ibig ni Uncle Delton. Hindi ba? Pero hetong talagang nagpakulo ng dugo ko. Naku, ito talagang si Michelle. Matapos niyang sirain ang pamilya ni Cassandra. Matapos niyang ipaglaban ang batang bunga ng kasalanan. Anong ginawa niya? Ayun at iniwan niyang anak niya. Para ano? Para lang sa modeling career. Nakakalungkot na si Celine na walang kaalam-alam ay lumalaking walang ina sa tabi niya. At eto namang si Garrett, naku, hihingi ng sorry. Too late Brad dahil hindi na may babalik ng sorry mo ang lahat na nangyari. At ang tensyon sa elevator, grabe yung talaga namang eksena ng mga ex-wife versus kabit, no? Naku mga kaibigan, painit pa ng painit ang bawat kabanata natin. O sa palagay ninyo, ano kayang pinaplano ng ating bida na si Cassandra? Gagamitin niya kaya si Garrett para makapaghiganti? O magiging hadlang ang puso niya para bigyan ng chance si Uncle Delton? I-comment nyo na ang gigil at ang hula nyo sa ibaba. Muli ako ay si Maria at ito ang Like Maria Story. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi nyo na makakaligtaan ng susunod nating kabanata. Nasa part 30 na tayo mga kaibigan. Muli po ay maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa ating kwento. Magkita-kita na lamang po tayo sa susunod nating kabanata.